Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Si Franz Castro, natural na sasabihin niya yon kasi mataas na ranggong kasapi siya ng CPP, NPA, NDF. Hindi naman siya nagsasalita na sa sarili lang niya eh. Hindi naman niya sariling opinion yan eh. She is towing the party line. Sinasabi niya kung ano ang pinapasabi sa kanya ng Central Committee. So pare-pareho sila ng sinasabi nila kaya nga paulit-ulit eh. Paulit-ulit, di ba? Nonsense. So I really have no response to that except that to say that she's really a high-ranking party member of the CPP, NPA, NDF. At natural na ayaw niya NTF-ELCAC, di ba? So, and the CPP, NPA, NDF is known for lies, for deceit, for inaccuracies. So everything that comes out of her mouth, by tradition, historically, and all that it's just to toe the party line. There's nothing, wala naman totoo sa sinasabi niya eh. Tinanong siya yata, di ba? Tinanong siya ni Congressman Trimulya kung yung ibig niya sabihin na militarization ng mga teachers, di ba? Hindi naman niya nasagot ng maayos eh. Wala naman silang masasagot ng maayos, yung mga yan. And in fact, hindi yan haharap sa amin, yung mga yan. So, why do I say this? Why do I speak like this? Because I don't like to waste my time responding to the Makabayan Bloc. Because everybody knows already kung sino sila. No? And I would rather we talk about good governance, we talk about, that's what the NTF-ELCAC is all about. Hindi ako magsasayang ng oras sa kasinungalingan nila. Ang dali-dali lang naman butasan kung sinasabi nila. And if the government is so bad, dapat umalis siya. Dapat umalis sila. Di ba tinanong siya, ano ibig sabihin ng NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict? O ayaw mo ba yan? Ayaw mo bang tapos? Hindi naman siya sumagot eh. Di ba? Diba? Kasi ayaw niya. Siyempre ayaw niya kasi CPP-NPA siya. CPP-NPA siya, si Brosa, si Sarate, si Culyamat, si Elago, si Brosa, si Gaite. CPP-NPA, NDF sila. At nandyan sila sa Kongreso, not for any legislative work, pero para harangin ang trabaho ng mga totoong kongresista. Maawa kasi mga totoong kongresista kasi as I told you, my father was a congressman, di ba? Noong panahon nila, walang ganyang kalokohan. Walang nag-waste ng time nila. And those are executive hours. Very important time. Pero yan, you sit down, umupo ka lang dyan, puro nonsense naman sinasabi yan eh. Shameless, nakakahiya sila. Nakakahiya yung mga kapupuhan na pinagsasabi nila. There's no sense in it. Diba? And so that's it. So si Franz Castro, diba? Ang dami niyang sinasabi. Pero yung sa Cebu, yung rescue sa Cebu, yung 19 minors na na-rescue ng DSWD, ng NICA, ng PNP and all that, ganun na ganun din yung ginawa niya eh. Silang dalawa ni Satur Ocampo, nag-kidnap sila ng 14 minors na mga talaingod. In fact, meron silang current na case going on for kidnapping, what else? Parang gano'n, child abuse, mga ganyan, very serious crimes. So, nakakatakot kasi that you have people like that in Congress. Umabot tayo sa punto na nandyan, ganyang klase. CPP, NPA, NDF, nasa gitna ng gobyerno natin, na ang daming hawak na kapangyarihan at resources ng government para sirain tayo. O nakakaawa yung mga yung itong Cebu case kasi sabay yung time na yon na yung 19 na minors ay na kidnap at yung ginawa ni Franz Castro at ni Satur Ocampo 2018 at saka yung sa Talaingod. Yung sa Cebu naman, ang nagdala sa mga bata sa Cebu ay si Eufemia Culyamat. Diba? Those are the representatives. So, ma'am. By this time, alam na natin kung sino sila. Kaya nga ma'am, kung sa susunod pala na mayroon po tayo mga kausap na congressman, ma'am, ang pwede nating ipatanong sa kanila is, okay ba sa kanila na yung mga bata ay dadalhin kung saan-saan na walang permiso ang mga anak at hahayaan natin yung mga magulang na umiiyak dahil yung anak nila ay hindi nila alam kung nasaan dahil yung batas, yung gobyerno, yung DSWD,
kasama yung ating kapulisan, ayaw nilang i-perform yung mandate na yon na protektahan yung ating mga kabataan. So baka yung mga bagay dapat may tanong yan, ma'am, kina Congresswoman, kina Ma'am Franz Castro ng ACT. Kasi nung tinanong siya, ma'am, ni Congressman Boying Remulla, ang tanong niya is, ayaw niyo bang matigil ang armed struggle? Kasi ang unang tanong ni Congressman Remulla, ma'am, is, ano bang ibig sabihin ng NTF-ELCA? So sinabi naman ni Congresswoman Castro na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So sabi ni Congressman Remulla ay, ayaw nyo ba na matigil itong armadong hidwaan na ito, yung armed struggle na ito? Hindi niya sinagot, ma'am. So ibig sabihin, iniiwasan talaga niya. At tuloy, ang ating mga kabayan, sa tingin ko ay hindi mo maiiwasan na mag-isip na kung ano talaga ang tunay nilang koneksyon. Kasi mga simpleng tanong na ikaw ay mababatas ka, at ito ay part ka ng whole of government approach. At ang kalaban natin, itong mga teroristang grupo ng New People's Army na nagtiterrorize. Diba, no? Tapos yung simpleng kukundinahin mo lang ay hindi mo kayang kundinahin. So ang pwedeng maitatak sa isipan ng mga tao, sino ba talaga ang ni-represent nito dyan sa Kongreso? So yan ang pwedeng itanong, ma'am, ng mga tao. Di ba, ma'am? Ano? So sana, itong mga bagay nito, kung malinaw yung tanong, ay sana kina Ma'am Castro ay sagutin nila ng malinaw din para hindi mag-isip ng masama yung tao. Yes, ma'am. Didagdag ako, merong isang nanay doon na nagpakamatay. Sa atin kasi parang it's just numbers, di ba? Parang hindi na natin naiisip ko ano yung dinaanan. Ikaw pa, kunyari, isang araw, 2 araw, hindi mo makita ang anak mo at hindi mo alam kung nasan. Kaya mo ba yon? Ito, almost 3 years. Tapos yung isa doon nga, nagpakamatay na. Kasi yung 2 anak niya, kasama doon na kinikidnap ng prente ng CPP, NPA, NDF, na salugpungan at Save Our Schools Network, nakasama pa si Eufemia Cunyamat, na isang representante ng Republika ng Pilipinas, supposedly. And not just that. So nakabalik na yung 13 children, kasama yung 6 na magulang, kinuha pa ng CPP, NPA, NDF, it's a template. Lagi nila itong ginagawa. Yung 4 na magulang na natira doon sa Talaingon at sinabi na yung alam na namin kung nasa yung mga anak ninyo, sama kayo sa amin. Tapos ngayon, sumama yung mga pobreng mga katutubo, di ba? Tapos dinala sila sa Haran. Haran is yung Bakwit Center again in Davao City. So ngayon, ang tingin namin na gagawin nila doon kasi gusto nilang ilipad sa Cebu, gagawin nila na i-force nila mag-sign na affidavit hanggang maging ang legal representation nila ay NUPL na isa ding prente ng CPP, NPA, NDF. Diba? So, I mean, what are we asking ito mga kapatid nating katutubo to carry, di ba? Makikita na nila yung anak nila after 3 years. Kinuha pa sila. So ngayon, panibagong pahirap na naman ito. Di ba? Panibagong pahirap na naman ang pinapakarga nila sa ating mga kapatid na katutubo. Diba? Anong klaseng mga halimaw to? Diba? Why are we asking this of our people? Diba? Why do they keep doing that? So, that's why the government is stepping in and we're putting a stop to this terrorism. Lalo na ng pinakamaliliit. So, maliwanag na maliwanag ang batas. Sino ang may karapatan sa mga anak natin? Ang magulang. Wala nang iba. Meron pang prente pa ng isa, Children's League Bureau, CLB. Prente rin ng CP, naglabas-labas pa sila ng statement nila na kunyari for the children sila and ganyan. Pero sila yung kumuha ng 4 na yon. So I'm saying that the organizational structure of the CPP, NPA, NDF is so complicated and it's so sophisticated na maraming layers. At ang pinakadulo nun, ang nahirapan dito, ang pinakamaliliit sa atin, ang ating mga kapatid na mga katutubo. Too much. Ito talagang mga salugpungan na ito, itong mga schools na galing sa ilalim ng SOS, ay design para mag-recruit ng mga kabataan para gawin na mga kasapi ng kilusan. At ang napapansin kasi nila, kaya ito nagkaroon ng ganitong klaseng programa, dahil doon sa findings ng kilusan
na pagaling sa Metro Manila, galing sa ibang mga lugar dito sa syudad, mga ilang taon lang, yung mga nare-recruit nila nagbabalik loob. Kasi hindi sanay doon sa buhay kabundukan. Kaya ang findings nila, itong mga IP, pag na-recruit nila, ay tumatagal at hanggang sa doon na mamatay sa kilusan. Kaya ito ay nakakatakot itong ganitong klaseng mga senaryo na or plano ng Communist Party of the Philippines. Kaya nga, yung nakausap ko ma'am na police doon sa Cebu, meron po akong nakausap, yung mga bata na nasa kamay ng salugpungan na for 2 years, kita nyo ma'am, yung mga nasa puso sinasabi nila, puros galit sa gobyerno. Diba, no? Isipin mo na, 2 taon lang yun nakasama na, at walang nakikitang maganda sa gobyerno at punong-puno ng galit. Anong next nun, ma'am? Kung galit ang bata, madali mo silang i-agitate na dalhin doon sa kabundukan at biglang bigyan mo ng armas. So gusto ba natin na meron tayong school na kagaya ng salugpungan at marami pang binanggit na mga school si Elmo na ang napoproduce nila ay mga galit sa gobyerno at sinasabi rin ni Ernie Alcanzar ng Yes for Peace, baka totoo nga, maaaring tinuturuan magbasa. Pero yung A instead of apple, baka ang tinuturo ay armas. Yung B instead of boy, ay baka ang itinuturo ay bala. So sana, itong mga bagay nito ay makita ng mga nakikinig sa atin para tayo mismo ay magsalita na rin. Huwag tayong parang spectator dito na tayo nanonood lang. Kinakailangan tayo ay may gagawin sapagkat patapos na ito, ma'am. Double time na dapat tayo. Patapos na yung problema na ito para once and for all, matapos na, ma-terminate na natin itong kalukuhan ng Communist Party of the Philippines. Yun lang po, ma'am. Yes, ma'am. Kasama ko yung mga bata. Nagpunta ako sa Cebu, tsaka yung mga magulang. So anyway, I found out na, di ba ang sabi ni Father Reynaldo Pag-aw, yung provincial ng SVP, na he checked on the children, kinamusta niya, every night and on a regular basis, etc. Diba? So, alam mo ba, nalaman ko na yung mga batang yan, mula 11 years old ang pinakabata noong nagpunta sila hanggang yung mga 19 na ngayon, 18, 19, nasa isang maliit na kwarto, teenagers, boys and girls. And then they found oral contraceptive pills. So okay lang kay Father yon. Diba? So, may umako yung isang gay na teacher doon. Sabi niya, kanya daw yung pills na yon. But I know that these people are liars, so I don't believe them. And I think that imagine ganyan ang ginawa sa mga anak natin. Talagang ginagamit. I saw a picture of the room. Ang liit ng kwarto. And then teenagers, diba? So alam ni Father, why is Father Bag-aw lying? Yun ang mga tanong na kailangan natin tanongin sa sarili natin as a country. You have to get a clearer picture of who else is involved and how deep is it. Yes, Yusek, nako, napaka-tapang mo at pumunta ka sa Cebu at talagang ni-reassure mo ang ating mga kapatid na katutubo doon. Pero doon sa Peace Talk, ano po ang stand ngayon ng NTF-ELCAC dito sa Peace Talk? Wala nang pag-uusapan. Nakasarado na yung pintuan yon. Antayin na nila yung susunod na Pangulo kung mauuto nila. Pero maliwanag naman si Pangulong Duterte. Hindi ko to opinion, hindi to opinion ng NTF-ELCAC. Ang Pangulo mismo ang nagsabi nito. Wala nang pag-uusapan. Tapos na. Pero tuloy na tuloy yung local peace talks. Kasi yan ang totoong kapayapaan ang hangad ng mga taong yan. Pero ang international peace talks, kasama yan sila Joma Sison, ang NDP, alam natin na hindi totoong usaping pangkapayapaan ang hanap nila. Kung hindi, nagpapalakas lang ng hanay para mas lalong wasakin ang ating bayan. Kaya wala na tayong pag-uusapan. Yes, opo. Yusek, medyo nakaka-alarma yung binanggit nyo kanina na may nakita pa kayong mga contraceptive pills dun sa kwarto. Anyway, bukod po doon,
Kumusta naman yung ang balita kasi ng mainstream media na pinapalabas ay yung mga parents pinwersa na pumunta sa Cebu para i-save yung mga bata. Parang ganun pa ang gusto nilang palabasin ngayon. Hindi totoo. Napakalayo. Yung parents kasi, prinamisan sila na mag-aaral yung mga anak nila. Kasi nga yung salugpungan school na sa Talaingot, na dismantle na ng DepEd. Kasi nga nalaman na terrorist training camp, di ba, ng CPP, NPA yan, kung saan tinatrain maging child warriors yung mga bata. So habang pasarado na yan, sinabi nung salugpungan, teacher sa mga magulang, papaaralin namin sila sa Davao City. Tapos pwede nyo silang bisitahin doon once a month. So dinala nila yung, tapos yun doon nagbigay ng consent ang parents. Yun yung parental consent, hanggang Haran lang, hanggang Davao City lang. So dinala yung mga bata doon. But 2018, from then on, hindi na nila nakita yung mga anak nila. Hindi na dinala. Pagkatapos doon, dinala na ni Eufemia Culyamat sa Cebu. So ano nangyari is the parents went to their Mayor Lipanao, Mayor Bayi Pilar, na naghanap talagang kung mahirap siguro intindihin yung problema kung hindi mo nakita ang Talaingot. Talaingot kasi talaga bundok talaga. Ilang beses na ako nakapunta diyan. Yung kapitbahay mo, pitong bundok, yung ganun, kasi ancestral domain, talagang malayo siya talaga. So it took them a while to get to Bayi Pilar, pero they told talagang in despair sila. These are very simple people, di ba? Kahit tayo, hindi kahit simple, yung anak mo yan yung sentro ng buhay mo, pero lalo na sa katutubo, na yan yung joy nila, di ba? Tapos hindi mo mahanap, di ba? So, ang pagpunta nila ng Davao, wala na. So, nag-file sila ng complaint. Si Mayor, dinala sila sa PNP para mag-file ng complaint. So, it was those parents that went and filed a complaint. And in fact, alam mo, andyan naman may press con naman. Sila mismo, they were saying, nagpapasalamat sila na tinutulungan sila ng gobyerno. Ano namang klaseng gobyerno yon na papabayaan mo na lang, ba't ka namin ililipad sa Cebu or ibabarko sa Cebu, baka sabihin ng CPP, NPA, NDF, pinilit namin. Kaya wala kaming pakialam kung ano sabihin nila. Gagawin namin ang trabaho namin, babantayan namin at poprotektahan at dedepensahan ang mga kapatid nating katutubo.